Okay, good afternoon everyone and welcome sa ating online financial talk today. So by the way, I'm Raymond Malazarte, one of the financial educator here in IMG. Uh, so we will start now, no? So I'm your speaker for this afternoon and but before we start pala, gentle reminders na po, no? So if you can hear me, it means your audio is working well. So kindly follow the format for your Zoom username to avoid being placed in the waiting room. So for the guest po, so name po ninyo underscore name ng nag-invite po sa inyo. So example, Jadelyn underscore Antoinette. For members naman, name po ninyo, name underscore is in the name, no? Yung name ng SMD po ninyo. Example, Jadelyn underscore SMD Antoinette. Para po ma-identify if you are a guest or you are a member. Okay, so about the speaker, before IMG nga po pala, isa po pala akong former IPI employee, no? Kung sino yung nakakilala sa isang company dito sa Cebu na yung name is International Pharmaceuticals Incorporated. So, isa po ako maintenance doon, but now I'm a full-time IMG financial educator, no? So, last year lang I'll tender my resignation. Nag-quit na ako sa aking work. Then, nag-full-time na po ako dito sa IMG. And currently, my position right now in IMG is a senior marketing director. So, IMG is International Marketing Group. So, si IMG nga po pala is 22 years na po siya dito sa Philippines, no? And IMG is a financial brokerage company, meaning marami tayong mga partner na mga biggest companies dito sa Pilipinas, especially sa financial industry. Okay? And then, we have a global campaign for financial education. So before we start, no, i-flex ko lang itong nakikita nyo sa screen. Ito po yung 30M by 30 Financial Literacy Campaign. Yes, correct. Meron po kaming campaign, no, na every Filipino families ma-educate, no, financially. So like 30 million by year 2030. So congratulations po sa lahat nating guests ngayon kasi nga part na po kayo, no, sa 30M by 30 Financial Literacy Campaign. So why we teach financial literacy? No? Bakit ba? Because number one talaga is the rule of money is changing. No? So nakikita nyo dito, no? Deposit interest rate from 1976 up to 2010. So nakikita inyo yung graph dito pabago-bago, di ba? So noong 1976 mga 8% at yung 1984 pumalo sa mga almost 22%. Bumagsak na naman siya pero ngayon, today, di ba? 2020, kung narinig nyo yung balita or nakita nyo yung balita sa TV, yung deposit interest rate na lang sa bangko, magkano na lang? 0.125%. That's why we teach financial literacy para alam talaga ng bawat tao, no? Kung saan talaga dapat ilagay yung pera natin. Kasi nga, bangko is good pero hindi siya enough. Kasi bank is good for business transaction and emergency funds, no? Pero kung gusto mong tutubo yung pera mo, so wag mong ilagay sa bangko. Hanap tayo ng isang financial institution na makabigay talaga na saktong interest rate. Okay? So isa po yan sa mga reason. Then second is itong lack of financial education. In 2018, the average Filipino has a financial quotient of 53%. So survey po yan ng Citibank and Manila Bulletin noong 2018. Di ba? Kung i-compare mo ito sa pag-aaral natin, yung passing grade is 75. Pero ito, 53%, siguradong bagsak na talaga. So marami pa lang mga Pilipino ang nag-need pa ng financial education. Kaya nga, mandatory ni President Rodrigo Duterte na mandatory financial education for all migrant families.
shall be pursued along with incentives to encourage entrepreneurship. Ayun nga, hindi lang puro trabaho lang tayo. Save and invest your money. Be an entrepreneur. Kasi nga hindi talaga enough no kung nag-rely lang tayo sa ating trabaho, one source of income lang. So kahit pa anong hard work mo dyan, kung if you are lack of financial education, masasayang lang talaga yung pinaghirapan mo. Okay? Then third is itong people live longer today. Isa yan sa rason bakit namin tinuturo itong financial literacy. Bakit? Kasi nga, di ba, yung Filipino life expectancy noong year 2015, yung lalaki aabot pa ng 69, yung babae aabot pa ng 75. So, anong edad mag-retire yung tao? Di ba? Kadalasan 60 years old. So, siguro, if bigyan pa tayo ng mataas na buhay, so, marami pa tayong kailangang gawin. Di ba? Yung mga needs natin, hindi yan mag-stop. So, kakain pa tayo araw-araw. Baka may mga sakit na tayo kapag matanda na tayo. Need natin ng mga maintenance. So, kung hindi tayo mag-ipon ngayon, mag-rely lang tayo sa PhilHealth, SSS, GSIS, if government employee ka, at Pag-ibig, sigurado talagang magka-crisis talaga. Kasi nga, itong mga government agencies na nakikita ninyo, hindi talaga siya enough. Di ba? Yung PhilHealth, kung dito tayo sa PhilHealth, hindi to ma-represent mo kung magkasakit ka at ma-hospital ka sa mga private hospitals, hindi to ma-represent as healthcare insurance, no? So si PhilHealth is discount lang, no? Kung magkano yung bill mo sa hospital, may discount ka if meron kang PhilHealth. Si SSS naman, kung pension, so magkano ang mga pension ngayon, di ba? Maliit lang yung pension, may 5K per month, pinakamalaki na yung 10K. And then, do you think support yan sa iyo? Kung bibigyan ka pa ng mataas na buhay, di ba? Maintenance mo pa, needs mo pa. So ngayon, kung alam nyo na ito yung patutunguhan natin at the future, kung hindi tayo mag-ipon, mababagsak talaga tayo sa retirement and healthcare crisis. Okay? So that's why we teach financial literacy na hindi lang puro na lang tayo save our money in the bank. Dapat talaga na i-invest din natin para mapaghandaan natin yung future retirement natin. Okay? And then last is itong high cost of living. Many people have difficulty in saving money for their future needs. Marami talagang mga tao hirap makapag-ipon because of inflation. Di ba? Kung familiar kayo nitong inflation, itong inflation is ito yung pagtaas ng mga bilihin taon-taon. Okay? So, itong inflation, hindi mo ito makontrol. Then ngayon, ang question is, yung sahod ba natin, tumataas ba taon-taon? Siguro hindi. Like me, galing na ako dyan, isa akong empleyado noong una. So, nabaon ako sa utang kasi nga, yung mga bilihin, grabe na ang mahal na. Tapos, yung sahod natin, hindi pa rin tumataas. That's why mababaon tayo sa utang. Kaya, huwag tayong mag-rely lang sa one source of income. Dapat madiskarte tayo. Hindi tayo mag-rely lang sa isang income. Increase your cash flow para hindi tayo mabaon sa utang at para makapag-start ka na rin to save your money. So, ganun siya yung mga diskarte natin. So, sabi nga ni Robert Kiyosaki, money without financial intelligence is money soon gone. No? So, yung pera pala natin, kung hindi tayo marunong mag-manage, is para palang yung isang bula na bigla na lang mawala. Yung pinaghirapan natin na pera ba, di ba? Yung mga Pinoy, hardworking na tao. Pero, question dito is, bakit marami pa rin Pinoy yung naghihirap? Because yung Pinoy is lack of financial education talaga. That's why we teach financial literacy. No, kaya nga everyday meron kami mga seminars. So, yun, tinuturo namin the right way of investment, the right way of savings. And then, yung tinuturo namin, i-apply din natin para may pagbabago talaga sa ating buhay. Okay? So, dito na po tayo sa ating main topic today. The basics of stock market and mutual funds investing. So, when we say investments, dapat build long-term investments, no? Build long-term. Hindi short-term, long-term, no? When we say long-term, 5 years or more.
Okay? And then understand how money works. Dapat maintindihan mo paano ba magtrabaho yung pera para sa atin, no? So, paano natin maintindihan? Then learn first before we invest. Kaya nga nag-attend kayo ngayon sa ating seminar para maintindihan nyo paano ba magtrabaho yung pera. Okay? And then there are two types of income. First is itong active income. Income from your direct labor, meaning yung income na magtatrabaho ka talaga bago ka maka-income. Ano bang mga example to? So yung may trabaho ka, so may sahod ka. Yung doctor, di ba? Yung doctor is active income pa rin. Kasi nga kung walang pasyente, wala ring income. So that's why nag-rely din sila sa kung may pasyente. Okay? And then yung lawyer, kung walang kliyente, wala ring income. So isa po rin yung example sa mga active income. Yung mga OFW or seafarer, di ba? Kung may kontrata, may income. Kung wala namang kontrata, uwi sa Pilipinas at wala ng income. So, active income pa rin. And then yung mga ahente, kung may mga sales sila, may commission. Kung wala naman, wala rin commission. So, yan po yung mga example sa active income. Then second is itong passive income. Income keeps coming even if you're not working. You stop working, your income continues. Yan po ang passive income, no? So nakikita niyo itong picture below, di ba? Yung babae, pabasa-basa lang siya ng libro, pero yung pera is pumapasok like araw-araw, every month. So yan po yung mga passive income. So paano po tayo mag-create ng passive income? So example dito, para mag-create tayo ng passive income, pwede kang mag-invest, no? Interest income from investments. Like pwede kang mag-invest sa mutual funds, stocks, bonds, at long-term healthcare. Or sa mga royalty income, yung mga businesses like mga franchising, di ba? So yun po, maka-create ka ng passive income dyan. If ayun nga, then sa royalty income din is you need big money talaga to put up. Then, mga rentals income. So, yung mga apartment, boarding house, yung mga buildings. So, nangailangan ka rin ng big money to put up in these investments. No? So, yan po yung create ka ng passive income. So, do not work hard for money. Let your money work for you. Okay? So, how do we make money work for us? Paano ba? No? So I'll introduce po sa inyo na itong Rule of 72, the power of compounding interest ni Albert Einstein. Okay? So paano ba natin to i-compute, no? Itong Rule of 72. So simple lang. Dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investments will give the estimated number of years it will take for your money to double. So I will give you an example, no, para mas lalong maintindihan talaga, no. So you open a savings account in the bank. Example, 10,000, nag-open ka ng savings account. Then dito sa bangko, no, din example lang, binigyan ka ni bangko ng 1%. Okay? So, 'di ba, sinabi dito na yung 72 i-divide mo siya sa interest rate, saan mo ilagay yung pera mo. Kaya nga dito mo inilagay sa bank. So 72 divide 1 equals 72 years na magdoble yung pera natin. So 72 years pa, magiging 20,000 yung 10,000 natin. So ipagpalagay na lang natin, ako nag-invest ako sa bangko, nag-save ako sa bangko, like 500,000, gusto ko siya magiging 1,000,000. So mag-wait pa ako ng 72 years bago ako maka-enjoy sa aking 1,000,000. So, i-add ko yung edad ko dito, 27 years old. So, 99 years old pa ako bago ako maka-1,000,000. Do you think maka-enjoy pa kaya ako niyan sa pera ko na 1,000,000? Hindi na, di ba? So, that's why maghanap tayo ng mga financial institution na bibigay talaga ng mga sakto na interest rate. So, ito po, no, may 3 example ako dito na mga financial institution. Ito sila. So, ngayon,
dito may tatlo example dito, tatawagin lang natin na si investor A and investor B at saka si investor C. Pareho sila 29 years old. Pareho sila nag-invest ng 100,000. Pero yung kaibahan is yung financial institution na pinut up nila yung pera nila. So si investor A dito niya inilagay sa 4%, si investor B dito niya inilagay sa 8%, si investor C dito niya inilagay sa 12%. So di ba? Ito yung pag-compute niya. 72 divide 4 equals 18. So your money doubles every 18 years. Kaya nga, i-add mo lang yan ng 18 sa kanyang edad, 29 plus 18, yung 100,000 niya, pagka 47 years old, naging 200,000. 47 plus 18, pagka 65 years old, naging 400,000. So not bad kasi nga tumubo yung pera niya. Pero may katagalan lang talaga. Okay? So dito naman tayo kay investor B. 72 divide 8 equals 9. Your money doubles every 9 years. So 29 plus 9, pagka 38 niya, dumoble yung 100,000 niya, naging 200,000. So on and so forth, pagka 65 yan, naging 1.6 million. Okay? Kasi nga dito niya nilagay sa 8%. So dito naman tayo kay investor C, dito niya nilagay sa 12%. So 72 divide 12 equals 6. Your money doubles every 6 years. So 29 siya, may 100,000. 29 plus equal 35 na 800,000. So on and so forth, pagka 65 na 6.4 million. 'Di ba? Ang laki ng diferensya. 'Di ba? So meaning, the higher the interest rate, mas liliit yung years na magdoble yung pera natin. 'Di ba? So possible ba ito na merong 8 to 12% possible because of mutual funds and stock market? No? So how do you want to make 6 million? Paano ba, no? So may dalawang option dito. Ikaw yung magtrabaho para maka 6 million ka. Or yung second is yung pera ang magtatrabaho para magka 6 million ka. So kung yung first ang pipiliin natin, how many years you work to make 6 million? Ilang taon ba gusto mo? So ngayon, example, kung meron kang income na 200,000 per year, i-times mo na siya ng 30 years para magka 6 million ka. So 30 years ka magtrabaho if meron kang 200,000 per year na income para maka 6 million ka. Okay? So kung iisipin natin, 'di ba, napapagod na nga tayo yung 5 years lang na trabaho, how much more na 30 years, 'di ba? So parang ang tagal na. So dito tayo, kung gusto mo talaga na maka 6 million, pwede ka dito sa yung pera magtatrabaho para sa atin. Example ngayon, meron kang 100,000 one time, inilagay mo sa interest rate na 12%. So after 36 years, meron ka ng 6.4 million. Okay? Kung wala ka namang 100,000 today or right now, pwede ka mag 1,000 per month. Ilagay mo sa interest rate na 12%. After 36 years, magiging 6.4 million. Okay? So, pili ka lang dyan. Anong gusto mo? Ikaw yung magtrabaho o yung pera yung magtrabaho? So, kung ako yung pipiliin, dito talaga ako sa option 2 kasi nga hindi ka na mahirapan. Magantay ka na lang bago yung makagawa ka ng 6 million. Okay? So, build long term. Example ngayon, may isang individual, no, na nag-research pa siya, nag-inquire pa siya. Wala pa talaga siyang alam paano ba niya palaguin yung pera niya. So, di ba, kadalasan sa atin, kung wala tayong alam, yung nalalaman lang natin is bangko. Okay? So, ngayon, dito siya, inilagay niya yung pera niya, nag-open siya ng savings account sa bangko. Okay? And then, alam niyo ba na yung pera natin sa bangko is hindi yan pinapatulong sa vault. After 2 days na naglagay ka ng pera mo, kinuha na niya ng armored van. At dito yan ini-reinvest yan sa mga government securities, commercial papers, stocks and equities, ipinapaloan yan, like credit cards, ganon. At yung sa real estate na loan din. Okay? So, yan, yung bangko nagka-profit ng 12%. Ikaw na depositor, binigyan ka lang ng 0.25%. Pero ngayon, magkano na lang yung bigay sa bangko? 0.125% lang. Lalong lumiliit. Di ba?
So ngayon, meron palang isang financial institution no, na pwede kang kumita ng 12%. Magiging shareholder ka lang sa mga mutual fund companies, no? Yung pera natin ini-invest yan sa government securities, commercial papers, stocks, and equities. Okay? So pwede pala na ikaw ay maging shareholder na binigyan ka ng 12% interest rate. Okay? So how much can you save to achieve your goals? How much, di ba? So dito, meron tayong mga example dito, no? So may 5 years, kung hanggang kailan mo kukunin yung pera mo, 10 years, 20 years, 30 years, at 35 years. So monthly savings mo, what if magkapag save ka ng 1,000 per month, inilagay mo siya sa 12%. Ito is ini-compare to, no, kung ilagay mo siya sa 4% at saka sa 12%. So kung dito sa 12%, what if gusto mo na yung goal mo is after 35 years, meron akong retirement money. So pwede ka mag 1,000 per month. So after 35 years, meron kang 5.8 million. Di ba, laking tulong na to if you retire. So example sa akin, 27 years old, plus 35 years, so 62 years old, meron kang 5.8 million. Ang kailangan ko lang gawin, 1,000 per month yung gagawin ko. Consistent ko yun, ihulog monthly. Okay? So how much more if mas malaki pa yung mahulog mo? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. So mas lalong lumiliit, no, yung years kung mas malaki yung i-save mo. So gusto mo meron ka ng 1.1 million in 10 years, di ba? So pwede ka dito sa 5,000 per month. Mag 5,000 per month ka lang, may 1.1 million ka na in 10 years. Okay? So but remember, the higher the yield, the higher the risk. So know your risk tolerance. So the best way to reduce risk if you want to invest in stock market is to invest in mutual funds. Kasi nga, di ba, kadalasan talaga gusto natin na mag-invest sa stock market pero hindi natin alam na grabe yung risk sa stock market. Para gusto nyo na ma-reduce yung risk, advice namin is to invest in mutual funds. Hindi tayo didiretso sa stock market. Okay? And these are the types of mutual funds. First is itong bond funds. Kung dito ka mag-invest, tinatawag ka ditong conservative, no, na investor. Capital preservation mo is 4 to 6% per annum. So a bond fund is a low risk type of mutual fund that invests most likely in fixed income instruments such as government securities and corporate bonds. The main investment objective is capital preservation and reasonable growth. So recommended length of stay is short term, 1 to 2 years. So kung gusto mo lang talaga, no, 'di ba, sinabi namin na kung mag-invest tayo dapat long term. Pero gusto mo lang ng short term, 1 to 2 years, kukunin mo yung pera. So dito namin i-advise yung tao na mag-invest sa bond funds. Okay? And then next is itong balance funds. So kung dito tayo mag-invest, tawag ka ditong moderate investor. Capital growth niya is 12% to 15% per annum. So a balance fund is a moderate risk type of mutual fund that invests in a combination of equities or stocks and fixed income instruments. The allocation varies according to the fund's objective. The main investment objective of the fund is for medium and long-term growth. So recommended length of stay is medium term, 3 to 5 years. Kung gusto mo lang 3 to 5 years na mag-invest, pwede ka dito sa balance funds. Okay? And ito naman yung third na type of mutual fund, stock funds. Kung dito ka mag-invest, tinatawag itong aggressive na investor. So capital appreciation is 15 to 18% per annum. Malaki, no? Kasi nga, a stock fund is an aggressive type of mutual fund that invests most in shares or stocks of corporations. The main investment objective is capital growth and fund appreciation for a long period. So recommended length of stay is long term, 5 years or more. Di ba? Kung gusto mo talaga na mag-invest like 5 years or more, pwede ka dito sa stock funds, no? So malaki yung kikitain natin dito. Pero advice talaga namin is dapat long term, 5 years or more, meaning 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, or 35 years. Diyan ma-appreciate mo yung grow sa pera mo. And then, meron akong mga scenario sa stock market, no?
yung paggalaw sa market ba, may i-discuss ako sa inyo. So yung mga iba't ibang galawan sa mga stock market. So sa scenario 1 is price of stocks is rises. And then sa scenario 2 is price of stocks drops and gains back. And scenario 3 is price of stocks drops and rises slowly. So ngayon i-discuss ko sa inyo no if itong mga galawan ba dito ng stock market is maka-profit ba tayo, hindi ba tayo malugi. Okay? So ito yung si scenario 1. So you have 1,000 pesos no per month to invest. Tapos nag-invest ka for only 6 months. At tapos yung red dot po is yan po yung price per share. Kung saan yan nakalagay yung red dot, yan po yung price per share niya. Kasi nga itong nasa gilid ng mga numbers, ito po yung price per share. Okay? So sa first month, nag-invest ka ng 1,000 pesos. So nasa 10 pesos price per share siya nakalagay, kaya nakabili ka ng 1,000 mo ng 100 shares. Sa second month, nakabili ka na lang ng 83.33 shares kasi nga tumaas yung market, naging 12 pesos price per share. Sa third month, naging 14 pesos price per share, nakabili ka ng 71.43 shares. Sa fourth month, tumaas siya, naging 16 pesos price per share, nakabili ka na lang ng 62.50 shares. Sa fifth month, tumaas na naman ng 18 pesos price per share, nakabili ka na lang ng 55.55 shares. Sa last month na yung sa 6th month na is naging 20 pesos price per share, na nakabili ka na ng 50 shares at ayun, ini-withdraw mo at the 6 months. So paano ba natin i-compute to? Simple lang, i-total mo lahat ng shares na nabili mo. 'Di ba? Meron kang 422.81 shares na nabili. So magkano yung last share price, 'di ba? Nandito sa 20 pesos. So i-times mo lang siya sa last share price, total value of your money is 8,456.20. Magkano yung contribution mo? 'Di ba? Sa loob ng 6 na buwan, 1,000 per month. So 6,000. I-minus mo lang siya. So ito na yung gain after 6 month mo. 2,456, no? 0.20 yan. Okay? So hindi tayo nalugi, nagka-profit tayo. So dito naman tayo kay scenario 2. You have 1,000 pesos per month to invest pa rin, no? Pareho lang din yon. So sa loob lang ng 6 na buwan, nag-invest ka. So sa first month, nag-invest ka ng 1,000, nakabili ng 100 shares. Sa second month, bumagsak sa 7 pesos price per share, nakabili ka ng 142.90 shares. Sa third month, bumagsak siya ng 5 pesos yung price per share. Nakabili ka ng 200 shares sa 1,000 mo. Sa fourth month, bumalik sa 6 pesos price per share, nakabili ka ng 166.70 shares. Sa fifth month, bumalik sa 7 pesos, nakabili ka lang ng 142.90 shares. And then sa 6th month, bumalik siya sa dati na 10 pesos price per share. Nakabili ka lang sa 1,000 mo ng 100 shares. So, ganun lang din. I-total natin lahat ng shares. Total shares, 852.50. Last share price, magkano? 10 pesos. I-times mo yan. Total value of your money, 8,525. So, total contribution mo, magkano? 6,000. I-minus mo siya. So, gain after 6 months, magkano? 2,525. So, gaining ka pa rin, hindi ka nalugi kahit pa bumagsak yung market. So, dito naman tayo kay scenario 3. So, ganun pa rin, meron kang 1,000 pesos per month. Sa loob ng 6 na buwan, nag-invest ka. So, first month, nakabili ka ng 100 shares kasi nga dito siya sa 10 pesos. So, second month, bumagsak sa 4 pesos, nakabili ka ng 250 shares sa 1,000 mo. Sa third month, bumagsak siya sa 2 pesos price per share. So, sa 1,000 mo, nakabili ka na lang ng 500 shares. Sa fourth month, umabot siya sa 1 peso price per share. So, 1,000 mo, nakabili ka na ng 1,000 shares. So, sa fifth month, bumalik siya sa 2 pesos, nakabili ng 500 shares. At sa sixth month, bumalik siya sa 5 pesos, nakabili ka ng 200 shares. Okay, so ipunin mo lang lahat ng total shares. So, nakabili ka ng 2,550 na shares. So, magkano yung last share price? 5 pesos. I-times mo siya. Total value of your money is 12,750. Total contribution, magkano? 6,000. So, i-minus mo siya. Gain after 6 months is 6,750. Mas malaki pa sa ikini-contribute mo na pera na 6,000. Di ba? So, meaning pala, kung babagsak yung market, mas lalong mag-less yung price ng share. Di ba? Kasi nga, yung iba, kung hindi tayo financially educated, matakot tayo. Like ngayon, pandemic, bumagsak yung market, maraming natakot, ay nalugi na kami.
i-withdrawin na namin yung pera namin kasi nga nalugi na. Hindi na makabawi. So, yun, yung time na yun na ini-withdraw mo na nag-down yung market, yun talaga, malulugi ka talaga. Pero kung hindi mo yun kukunin, hinahayaan mo lang doon siya at tapos nag-add ka pa rin ng investment, bumili ka pa rin ng shares, kasi nga eventually, tataas at tataas lang din yung market. So, maka-profit ka pa rin. Di ba? So, ito siya guys, yung mukha talaga sa stock market. So, ito yung history sa atin, no, sa Pilipinas na stock market. Di ba? Kung dadaan pala ng mga crisis, crisis dito sa atin, babagsak talaga yung market. Di ba? Nakikita nyo dito. Up and down yan, pero kung magdadaan yan ng mga crisis, babagsak talaga yung market. Pero nakikita nyo itong yellow direction na ito, over long term, tataas at tataas pa rin, no? Kaya nga, yung i-apply natin tong buy and hold strategy or peso cost averaging. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Kung babagsak yung market, mas lalong bibili ka ng shares. Kung tataas naman yung market, i-hold mo. Kung babagsak yung market, wag mong withdrawin, i-hold mo, bibili at bibili ka pa rin ng share. And then think long term. Kaya nga, that's why kung mag-invest tayo, dapat long term yung investment natin. Okay? So over long term, panalo pa rin tayo, gaining pa rin tayo. Okay? So ito yun, no? Mutual fund stocks or equity fund. Pulled money from different investors. Aggressive in capital growth, money generally invested on blue chips companies listed on the Philippine Stock Exchange. Okay? So ito yung mga blue chips companies in the Philippines, no? Ito yun sila. And then ikaw to, ito yung workflow of mutual fund. Ikaw to, tapos marami tayong investor dito, hindi ka lang nag-iisa, kundi marami tayo. So yung pera natin, iniipon lahat, inilagay sa fund house. Si fund house, mag-appoint ng fund manager. Si fund manager na bahala maglaro sa pera natin kasi nga siya na yung expert. So, i-invest niya sa stocks and bonds and then mag-generate yan ng income, mag-return yan sa iyo, babalik yan sa iyo. So pabalik-balik lang yan. Yan po yung workflow of mutual fund. And then, yun nga, so si SSS nag-invest ng 3 billion in mutual funds noong year 2018. So ngayon, kung nasa isipan pa ninyo na baka scam na naman tong si mutual fund kasi nga pwede lang tayo maka-start ng 1,000 pesos. Di ba? Kung scam to, do you think si SSS mag-invest kaya ni Phil Equity? No? Ng 3 billion? So siguradong legit talaga yung mutual fund kasi nga yung government agencies naniwala, no, na yung pera nila dito talaga sakto na ilagay para sa may sakto na tubo yung pera. So advantages of investing in mutual funds. It is professionally managed. Okay? So di ba sabi ko may mga fund managers na bahala ng pera natin, sila yung expert. Sila yung nag-aral ng stock market for 20 to 30 years. Di ba? So sila na yung bahala sa pera natin. Ang gagawin lang natin is mag-invest lang tayo sa mutual funds. And then it is very liquid, meaning anytime pwede siya ma-withdraw. And then it has low initial investment requirement. Pwede na mag-start ka ng 1,000 pesos, additional ka ng 500 pesos. And then it is very transparent, meaning makikita mo lahat. May statement of account ka talaga. And then it is diversified. Yung pera natin, hindi lang isang kumpanya yung binibilhan ng shares, kundi marami. And then it has forever zero sales load or entry fee when you become a member of IMG. Kasi nga, we're into membership benefit platform. So kung mag-member ka dito, zero sales load na. Kasi nga, pwede ka naman maka-direct invest sa mga mutual fund companies. Pero ang disadvantage is, meron siyang sales load like 2 to 5% every invest mo yan. So over long term, malaki yung talo sa pera mo kasi nga, kinakaltasan na ng charges or sales load, di ba? So dito sa MG, one time ka lang magpa-member, forever na, zero sales load or entry fee. And then its gains or profits are tax exempt. So exempted tayo sa tax, no? Kung mag-invest tayo sa mutual fund. So ito po yung sinasabi ko na transparent talaga tayo. Ito yung mga example sa individual statement of account. So i-hide lang natin yung identity sa isang tao, no? Para may privacy naman. Okay? So example po ito, may isang individual nag-invest ng 5,000, no? Noong 2009. So, noong 2009, yung price per share pa lang sa Phil Equity is 9 pesos some plus, no? So, yung nabili niya na shares is 496 shares. Yan. Ito po siya, yung nabili niya.
So, by the way, kung gusto niyo talaga ma-search na legit talaga yung mga mutual fund companies, i-search niyo itong pifa.com.ph. PIFA stands for Philippine Investment Funds Association. Diyan nakalista lahat ng mutual fund companies. Okay? And then, si PhilEquity noong year 2018, yung price per share niya pumalo ng 41.6618. So naalala ng isang individual na meron pa lang siyang ini-invest na 5,000 pesos noong 2009. So naalala na niya noong 2018, ini-withdraw niya. So magkano lang yung pera na ini-invest na 5,000. So nung na-withdraw niya noong 2018, yung pera niya umabot ng 20,664.25 pesos. So magkano lang yung ini-invest niya? 5,000. So na-gain niya is 15,664.25 pesos sa loob ng siyam na buwan. Di ba? So what if hindi niya nakalimutan yung investment niya tapos consistent siya naglagay, no? Sa loob ng siyam na buwan, kahit 1,000 lang every month. Hindi lang ito yung aabutin sa pera, hindi lang ito yung gain niya. Hindi mas malaki pa. Kaya nga guys, kung mag-invest tayo, wag nating kalimutan yung investment natin. Dapat consistent tayo mag-invest at long term para ma-appreciate mo yung growth sa pera mo. Di ba? So sabi ko sa inyo, si IMG is a financial brokerage company, and then we're into membership benefit platform. So kung mag-invest ka, mag-member ka dito sa IMG, meron kang makukuha ng mga benefits. So yung benefits natin is 48 benefits, pero yung babasahin ko lang is yung tatlo kasi nga ito yung topic natin ngayong today. Okay? So kung gusto nyo pa na malaman yung ibang benefit, pwede kayong mag-attend sa aming 7 p.m. na membership orientation na talk. So, yung benefit na makukuha mo once you become member of IMG is itong free investment seminars. And then, mutual funds at 0% entry fee. So, ito yung mga partner natin, no? Sila si Solivo, Atram, PhilEquity, Philamasset, FAMI, at Sun Life. So, isa yan sa benefit. And then, next na benefit makukuha mo once kung mag-member ka dito, meron ka ng automatic 1,000 pesos initial investment sa Solivo funds. Okay? So, certified investor ka na kung mag-member ka dito. And then, sa next is itong, meron talagang mga tao na mahilig, no? Mahilig sa direct trading, no? Mahilig mag-online. So, access to a stocks online trading platform with free investment guidance, analysis, and updates. Partner natin si MyTrade. Okay? So, yan po. Initial investment, 1,000 pesos. Additional investment is 500 pesos. So, there are two ways to invest in Jollibee. So, ito yung example namin, no? Kasi nga, I know, marami din dito na nag-inquire about mutual funds na nakikita sa Facebook yung mukha ni Jollibee. So, may two ways pala. So, first is itong become a franchisee and invest more or less 30 million to open one branch. Okay, second is become a shareholder. In the stock market or mutual funds, you only need 1,000 pesos minimum for initial investment. So question, how much do you have right now? So kung may 30 million ka ngayon, pwede kang mag-open ng one branch, no, mag-franchise ka sa Jollibee. Kung wala, pwede kang mag-start as a shareholder. You only need 1,000 pesos initial investment sa mutual funds. Okay? So yan po. So kung maging member tayo sa IMG, ito yung mangyayari. Bypass the middleman. Hindi na tayo dadaan ng agent, bank, or broker. Okay? So ikaw to, maka-direct access ka na dito sa mga investment at mutual funds companies, no? Access to the financial companies, enjoy discounts from the financial products you buy, and then become your own money manager. So dito, learn before we invest. Kaya nga DIY na tayo, do it yourself. Kung matuto na tayo na bahala mag-manage sa pera natin dito, no? Ano yung kailangan natin, yung investment, yung healthcare, yung insurance, ganun siya. Okay? Tayo na bahala mag-design sa financial foundation natin. At ito naman yung mangyayari kung outside IMG, gusto mo talaga mag-invest. So ayaw ko sa IMG kasi nga may membership siya. So diretsyon lang ako sa ito yung mangyayari. Kung kukuha ka ng investment, mutual fund, healthcare at insurance. So ito yung mangyayari, no? Bank, agent, broker will earn commissions from the product you buy. Di ba? Sabi ko, kung mag-invest ka na outside the IMG, meron siyang sales load. Kasi nga, bayad yon sa broker. Commission nila yon. Okay? So, yan yung mangyari. And then, one-stop shop na talaga tayo, guys. No? Ikaw to na member.
So kung nag-need ka ng healthcare, meron tayo life insurance, investment, real estate, general insurance kung may sasakyan ka ngayon or bahay na pinapa-insure, discounted tayo na, and then allied financial services. So one-stop shop na tayo dito sa IMG. So ito yung mga ma-save mo, no, dito sa IMG. Ito yung mga benefits. Marami kayong mga benefits na makukuha. And then ito na yung mukha sa portal mo kung once you become member of IMG. Lahat dyan makikita mo yung mga benefits mo at yung initial investment mo, no, na 1,000 pesos, makikita mo dyan sa Soldivo. Okay? And then recommendation, become a lifetime member. No? So just ask the person who invited you para ma-assist po kayo, para maka-start na kayo maging member at maka-start na kayo sa pag-invest sa mutual funds. Okay? And then ito yung mga tao na members of IMG. So all walks of life, no background check dito. Ako is a maintenance welder, may nurse, may doctor, may housewife, may seaman, may call center agent, di ba? So lahat talaga dito, no? If you're willing to be member of IMG, welcome ka dito. May mga government employees, mga teachers na need din nila ng financial literacy kasi nga I know maraming teachers na nabaon sa utang, maraming loans. So need nila ng financial literacy. Mga international din tayo sa Japan, New Zealand, Saudi Arabia, USA at sa Australia. In short, kung saan may Pinoy, nandoon din si IMG kasi nga mission tong ginagawa namin na every Filipino families, especially mga OFW, ma-educate financially. Okay? So yan, may mga travels din kami dito, benefit to, no? So doon sa every quarter na mag-travel kami international, so doon attend kami ng convention, doon malaman namin yung market update, no, sa stock market at marami pang iba na ma-learn. And then the rest is magpasyal na sa mga tourist spot, no, sa iba't ibang lugar dito sa Macau, sa Malaysia, sa Hong Kong, di ba? And then marami pang iba. So ito yung mga accredited banks natin, no? Ito 'yon. So may BDO tayo, Metrobank, BPI, Union, PNB Land Bank, RCBC Savings Bank. At pwede na rin sa Palawan Express. Pera padala. Okay? So just take a screenshot para may reference kayo, may copy kayo nito if ever na i-process na ninyo yung membership ninyo. Madali lang. So just ask the person lang, no, kung magkano yung membership. Okay? So before we end, meron lang akong babasahin na quote ni Bill Gates. If you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. No? So hindi natin kasalanan o hindi natin pagkakamali na pinapanganak tayong mahirap. Pero kung namatay tayo na mahirap pa rin, kasalanan na natin yon. Siguro wala tayong ginagawa, in-accept na lang natin na ito talaga yung kapalaran natin. No, hindi. Di ba? So just take action para may changes talaga. Yung the best thing talaga na gagawin natin ngayon, marami tayong natutunan ngayong hapon, marami tayong nakukuha na information. Take action. Okay? Take action talaga, no? Execute, i-apply ano man yung natutunan. Okay? So and this is my contact details, no? My name is Raymond Malazarte and this is my contact details, my number, my email. And you can add me at the Facebook. So then you can also contact me if may mga katanungan ka. Pero the best thing to do is i-approach mo yung person na nag-invite mo, na nag-invite sa iyo dito, no? So thank you guys and have a great afternoon sa lahat.